Sobrang nakakaawa talaga si ate girl kasi hindi siya pinag-exam dahil 4 minutes late lang siya before na mag-start yung exam. Pero ang tanong, sino nga ba talaga ang nagkamali dito? Letter A, si ate girl ba na na-late lang ng 4 minutes kaya hindi siya pinag-exam? O kaya letter B, yung staff na hindi nagpa-exam sa kanya kasi ang una ay hinanapan pa siya ng panibagong NOA kahit na meron siyang NOA. And then, nung na-late siya para isubmit sana yung pinapaprint na panibagong NOA, hindi man lang siyang binigyan ng konsiderasyon. So, correct me na lang if I'm wrong dito ha. Paano nga ba nangyari? Ito na yung summary of the story ayon sa aking pagkakaintindi. Si ate girl na ito na mag-exam sana, maaga siyang pumunta doon sa testing area. So, prepare niya, present niya, tapos pinakita niya yung mga requirements para makapag-exam siya doon sa proctor na naka-assign doon sa room niya. And nakita naman nila, pero mukhang hindi sila satisfied ayon sa aking pagkakaintindi sa mga present niya, kaya ni-request nila si ate girl na ipaprint ulit yung kanyang notice of admission. Kaya walang choice talaga si ate girl na lumabas para i-reprint or i-photocopy yung kanyang notice of admission kasi mukhang baka blurred or mga ganon. Ewan ko lang kung bakit pinareprint. So, after niyang pinareprint sa labas ng school o kaya testing area, nakabalik na siya. However, nung pagbalik niya, medyo na-late na siya ng 4 minutes. Tapos, eto na. 4 minutes late na siya nung isasubmit na niya yung mga pinapareprint na mga documents such as NOA, and unfortunately, hindi na siya pinag-exam ng proctor kaya hindi na siya nakapag-board exam. Nagmakaawa naman si ate girl kasi nga 4 minutes late lang, baka naman pwedeng i-consider, no? Yun nga lang, medyo stricto yung proctor na yon. Kaya hindi talaga niya pinagbigyan si ate girl kahit 4 minutes late na ito, and ayun na nga, hindi na talaga siya pinag-exam. Alam nyo, ganito din yung nangyari sa isang kagroup ko nung college na kasabay kong nag-exam. Tapos magkasunod kami ng apelyido. And during that time, yung first day ng exam namin, so nasa part 2 na kami. Nung natapos ko na yung part 2 na yon, yung classmate ko is nagsishade pa siya. Tapos nung time's up na, bakit nagra-rush siya? Tapos sabi niya, hala, nagkamali ako ng shade. So, yung shade niya, ibang line. So, dali-dali siya nagsishade pero wala na talagang time. So, ang ginawa ng proctor talaga is, I'm sorry, time's up na talaga. So, pinagbigyan niya ng konting-konting minutes, seconds lang. Pero hindi talaga kaya ng classmate ko. So, dinig na dinig ko yung paghagulgol niya habang pinasna niya yung test paper niya na, alam mo yon, sabi niya sa akin, hala, hindi ko na fill upan ang siguro 50% yung sa exam sheet na yon. So, umiyak siya after ng test 2 na yon. So, eto yung mga napansin natin, no, sa sitwasyon. Yung isa is sana wag nating i-bash si ate girl kasi hindi talaga madali yung nangyari sa kanya na pinaghandaan niya ito by sacrificing herself sa pag-i-study, sa paghahanda, physically, mentally, emotionally, pero nauwi lang sa wala dahil sa lintik na 4 minutes late na yan. Pero marami tayong matutunan dito kasi importante yung pinakauna sa lahat yung preparation of requirements. Dapat talaga, hindi lang porque kompleto man na yung requirements, kampante ka na. Dapat i-verify mo kung eto nga ba yung updated requirements na i-present mo sa mga proctor before ka mag-exam para hindi ka nila papabalikin sa labas, ipapareprint yung mga ilang documents, mga ganyan, tapos malilate ka. So, iwasan din natin yung mga ganong pangyayari by verifying yung mga pinipare nating documents. And ang pangalawa dito is read instructions carefully. Kasi kapag yung nangyari sa classmate ko na yung sinishade niyang test sa test 2 or test 3 pala dapat yun, dapat lagi talagang titignan natin yung instructions. Kasi kapag nagkamali tayo sa mga instructions, pwede kang at risk na ma-disqualify or alam mo yon, yung katulad ng nangyari sa classmate ko na iba yung sinishadean niya. So wala,
nawalan siya ng kumpiyansa, nag-back out siya sa exam, and ayun na nga, parang na-forfeit yung, or wala nang kwenta yung board exam para sa kanya kasi nga, hindi niya maiging chine-check yung instructions. So, yun lang naman, ladies and gentlemen. I hope nagustuhan niyo yung reaction ko. So, ingat-ingat and magbasa lagi. So, thank you and goodbye.